Atin namang makakausap sa telepono si Department of Education Assistant Secretary Tony Umali. Magandang gabi po, ASEC Umali. Mark Castrodes po. Magandang gabi sa iyo, Attorney Mark, at sa lahat ng ating mga nanonood. Magandang gabi po sa kanila. Dalawang bagay po, Sir Tony. Una, yung ating mga facilities, yung ating mga pasilidad ng ating mga educational mga schools sa Visayas. Kumusta po? Ongoing yung assessment natin sa damages sa iba't ibang paaralan. As of 4:15 p.m. this afternoon, may humigit kumulang 30 paaralan tayong nakita medyo peligroso ang kondisyon at kaya hindi dapat papasukin ng ating mga mag-aaral dito. More or less 77 classrooms ang involved dito. Karamihan dito ay nasa Cebu at Bohol. At meron din tayong data mula sa Tagbilaran City, Siquijor at iba't iba pang division. Saang mga lugar po, Sir, ang sinuspende ang mga klase? Opo. Under EO 66, ang opisyal na pwede magdeklara ng walang pasok ay ang pamahalang lokal. Nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila. Sinasabi po natin na hindi ligtas ang mga paaralan na ito at dahil po dito sa lalawigan ng Cebu, hanggang October 18 po lahat ito walang pasok hanggang high school. Pero Attorney Mike, alamin natin baka hanggang kolehiyo kinansila rin nila para sa DepEd hanggang high school. Cebu Province, Cebu City, Mandaue City, lalawigan ng Bohol, Tagbilaran City, Dumaguete City. Hanggang October 18 po wala pong pasok dyan. Kung magtatagal po itong suspension, Sir, paano po ang mga remedial classes ng ating mga kabataan? May plano po bang ating ahensya? Opo, may existing policy naman tayo, Attorney Mark, na kapag naubos na yung 180 non-negotiable contact time school day, out of the 201 school calendar days, ay mari po silang magsagawa ng make-up classes tuwing Sabado o kaya ay mag-extend ng 1 o 2 oras kada araw para hindi na po sila kailangan pumalik tuwing Sabado. Nais ko yung idagdag, Attorney Mark, na bagamat ito lamang po yung mga lugar na nagkansela ng klase, meron pong mahigpit na kautusan ng ating kalihim brother Armin Luistro na siguruhin ang kaligtasan ng ating mag-aaral, yung integridad ng mga struktura kapag ito'y nakompormiso ay huwag papasukin ng mga bata. So makakaasa po ang mga kababayan po natin dyan na ginagawa po natin ng ating magagawa dyan. Maraming salamat po, Assistant Secretary Tony Umali. Mabuhay po kayo.